nagtapos yung testimonya ng ating testigo, si SDO Gina Acosta. At sa kanyang pagtatapos, maliwanag yung kanyang sinabi. Ang lahat ng kautusan ay galing sa Vice Presidente. Iba-iba ang naging security officer nung Davao, iba rin ang security officer dito sa OBP, pero iisa lamang ang nagbigay ng kautusan at yun ay ang Vice President. Nung siya ay mayor at ngayon siya ay Vice President. So, iisa ang nagbigay ng utos, iba-iba ang security officer na tumangan o kumuha ng pera, iisa ang sistema. Pangalawa, kung mapapansin ninyo, yung sagot ni Ms. Gina Acosta ay plakado o tinatawag po natin dekahon. Kahit na anong tanong sa kanya, iisa lamang ang kanyang sagot. Si Colonel La Chica at wala siyang alam. So, sa buong Pilipinas, ngayon lang tayo nakasaksi ng isang SDO na walang alam kung paano dinisburse ang confidential fund. At hindi basta-basta ito confidential fund. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay kalahating bilyong confidential fund sa OBP at kanina sinabi rin niya sa Davao kung saan napakalaki, halos 2 bilyon ang confidential fund ng Davao nung ang ating Vice Presidente ay mayor. So, maliwanag na ang naging SDO ng ating Vice Presidente ay isang sunod-sunuran at maliwanag din na marami ang mga nalabag na nakasaad sa joint circular. Maraming salamat po. Alright, so simulan natin ang ating mga pagtanggap sa mga katanungan. Unahin natin si Ann. Sir, good afternoon. Kong Joel, Attorney Tolosa. Ann Soberano po ng Bombo Radio. Sir, tanong ko lang, bakit po pinili ng prosecution panel iharap yung 3 AFP officers na bilang bagong testigo, itong sina Boransing, Bahaw, Panopio, to take the witness stand instead po kay Colonel Dante La Chica? May mga bagong information po ba silang maibibigay na hindi pa na-present dito sa impeachment court? Well, unang-una, ang ini-establish natin is yung pattern. Yung masasabi natin na pwedeng impeachable offense. At maliwanag naman, yung 3 na ipipresenta namin, sila yung mga nag-issue ng certification kung saan sinasabi nila na ni Singkong Butas, wala silang natanggap na pondo galing sa DepEd. Now, insofar as si Colonel La Chica is concerned, whether siya ipresenta o hindi, maliwanag na yung masasabi natin na misuse ng confidential fund sa OBP. Dahil unang-una, hindi naman siya authorized para tumanggap. Hindi siya authorized mag-disburse. So, paano siya ang nagdi-disburse? Doon maliwanag na na-establish na ang tanging otorisado na mag-disburse ay si Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer. So whatever happens, pagkabigay niya ng pondo kay Colonel La Chica is of no moment. Kahit na anong paliwanag ang gawin ni Colonel La Chica, maliwanag na hindi siya otorisado na mag-disburse. At dito maliwanag na meron ng misuse at may violation na sa joint circular. Insofar as pag-uupo na testigo ni Colonel La Chica, yun ay hindi pa nadidesisyonan ng prosecution at ifa-finalize pa namin kung ano ang magiging laman ng mga testigo na ihahanay namin. Ito ay hindi kasi inaasahan dahil nagkaroon ng sinasabi nating medical condition yung susunod namin na testigo, which is supposedly ang naka-line up ay si Edward Farda. So balit kanina nagsabi ang ating
presiding officer na sumulat at nagbigay ng medical record ang testigo kung saan siya ay nag-suffer ng stroke. Kaya with that, nag-iba yung linya ng ating witnesses. Siguro quickly lang to add, no? As we've always stated, pepresenta lang namin ng witnesses namin yung mga kinakailangan talaga to establish important points, no? Lalong-lalo na kung hostile witness ang pinag-uusapan. You don't present an hostile witness unless it's absolutely necessary to hit your evidentiary targets. So, bakit mas naging madali yung decision kanina? Una nga sabi, biglaan yun, no? Dahil kanina lang namin nalaman na yung supposed witness namin na kung sinong pinaghahandaan na susunod na iupo, si Ginong Fajarda ay hindi available. No? Itong na-determine na kasi namin na sure na iupo na namin, kaya mabilis na ito yung nabigay namin alternative witnesses. Now, as to yung absolute necessity to present Fajarda, so we will see. It's a continuing deliberation after ma-present pa itong mga ibang witnesses. Sige, ulitin ko. Good afternoon po. Yung disbursement of confidential funds points to Colonel Lachica. Does it make him equally liable as principal accomplice in the misuse of public funds? Kasi nga po, walang fidelity fund. And under the very ambit of military justice system, that alone constitute a general court-martial, masisira ang karir niya. Ang pagkakaalam ko po, nung nag-committee hearing kami, nag-conduct na ng investigation ang military pagdating dyan. But we have to be reminded na ang issue po kasi dito ay sa ating Vice Presidente. Ito po ay impeachment proceeding ng ating Vice Presidente at hindi po yung criminal offense ng mga tao na involved dito. So siguro, pagdating naman dyan sa usapin na yan, pwede yang ilabas, pagdating naman sa proper forum kung saan sila naman ang iimbestigahan. But in any event, hindi pa naman talaga final kung siya ay i-include o hindi. Hindi pa ito na pag-uusapan at pagdidesisyonan ng prosecution dahil insofar as the prosecution is concerned, ang talagang nakaline up lamang ay si Fajarda at si Ortonio. Sir, yung mga dubious name na nag-surface kanina po sa trial, si Napagong, si Pusa, si Pamana, and others, do you think it's just a creative thinking or deception? Sabi po kasi ni Attorney Berhel Ligutan kanina, it's a scam, kasuklam-suklam. And sabi naman ni Senator Tulfo po, it's a blind loyalty and accountability. Any comment po? Well, maliwanag sa sinabi ni Gina Acosta na wala nang ibang listahan na nakalagay sa Bolt. So kung ito yung fictitious lamang, ano ang purpose? Bakit pa ilalagay ito sa Bolt? So ang purpose ng batas ng joint circular, ilagay sa Bolt yung mga pangalan na lihitimo, yung mga identity na kukuning mga informant. Dahil wala na, kung ito ay fictitious, bakit anong purpose? Bakit pa nag-require ang joint circular na ito ay ilagay sa isang sealed envelope, ilagay confidential at itago sa Bolt? All right. Thank you. So, Haji, go ahead. Magandang hapon po, Haji Kaaminian ng Brigada News FM. Follow up lang po kay Colonel Lachica kasi kanina pa nga po siya parang nababanggit. Sabi nga ni Presiding Officer Cheese, starring nga daw po today. But is there something that's holding you back para po ma-present although syempre wala pa nga po kayong decision, pero kung yung Senator Judges na po yung parang nagre-request na i-present na si Colonel Lachica para kumbaga matuldukan na po at maipaliwanag na nga po. Kasi kanina binabanggit, hindi naman daw po siya si Superman para nga po puntahan yung 132 areas at saka yung 8 lugar sa loob lamang po ng isang araw. So kumbaga kung nakikita po nila na ganun kabigat na dapat itanong kay Colonel Lachica, bakit po hindi siya yung kumbaga isunod na agad para daw po mabuo yung storya?
Okay, as a matter of trial strategy, no, as I've stated, whenever you present a hostile witness, you have to tread carefully. No, these matters are not yung decision on whether or not to present a hostile witness should not be reached haphazardly. No? Kasi nga, bakit? Dahil hostile witness ito, mahirap makontrol, hindi mo lang kung magsisinungaling yung tao. I'm not saying that he will lie, no? But isa yan dun sa mga considerations. Lalo na dito, tulad ng nasabi ni Ma'am kanina, na pwede siyang masubject to separate criminal cases, court-martial, no, that would expose him to personal liability. So, again, I'm not saying that he will lie, pero yung, kumbaga, nandyan yung mga pwedeng reasons that may cause him to do so, or just stonewall, not even answer, di ba? Kasi nga, pwedeng meron siyang personal na pananagutan dito. So, what I'm saying is, kaya nga tulad lang, lagi namin sinasabi, kung hindi siya absolutely necessary, you don't put a hostile witness on the stand. And this applies to all kinds of hostile witnesses and not just to Colonel Lachica in particular. No? Kaya nga lagi namin sinasabi, it's a continuing deliberation. Dahil titignan muna namin, after ma-present yung mga ibang witnesses, then we will assess, kailangan pa ba talaga to? Or hindi naman na, dahil regardless, kahit hindi na siya umupo sa stand, yung mga evidentiary targets namin ay na-meet na ng other witnesses. No? For example, kung mapakita na namin na tulad ngayon, sinabi na ng testigo, napakaliwanag, consistently, inuutusan siya ng Vice Presidente na ibigay yung confidential funds, 500 million in total, ibigay kay La Chica. Na La Chica, hindi siya STO, hindi siya bonded officer. No? Tapos, pupunta tayo dun sa saan supposedly ginamit yung pera. No? Na supposedly sila Chica daw nagbigay nito. So, di ba? At meron na ding testimony dyan, no? With respect kanila Roderick Wamil and Silene Del Campo na nagbigay na sila ng mga observations nila na sinabi nilang merong discrepancies, merong ang daming walang official receipts kahit na payment dapat yan of medicine or supply. So meaning, di ba? So there are a lot of ways to go about it to show the entire story without having to present everyone involved. Kaya nga, lalo na, pagdating dun sa mga hostile witnesses, dapat no, mas maging maingat tayo at kailangan pagdesisyonan na mabuti. Absolutely necessary po, hindi. We're not yet prepared to make that decision now because as I've stated, meron pa kaming iba pang witnesses na iupo muna and then, you know, we will assess again, tapos let you know and let the court know kung uupo pa ba siya or hindi na. Okay, follow up po. Kasi if Ms. Gina Acosta keeps on pointing or referring to Colonel Lachica as the implementer, na siya nga po yung eksperto, etc., yung naging template po niya kanina, isn't it na mapalalakas po sana lalo yung case ninyo for confidential funds misuse? Or naniniwala po kayo na kahit wala sila Chica, sufficient na si Ms. Gina Acosta para masabing malakas yung confidential funds at po pwedeng makonvict si VP Sara for this particular article? Yan yung mga tanong na makakapagpa-subject sa akin sa sub-judice pag sinagot ko. No? But yung determination, if the evidence already enough to justify conviction, that's determination that will be made by the impeachment court. Ano? But again, sinasabi nga namin, hindi pa kami tapos magpresenta ng ebidensya. No? So, binubuo natin yung storya, na-present na natin yung bank managers who testified about the cash withdrawn, no? Na subsequently, na-confirm naman ng witness natin, inamin niya, nakuha talaga itong cash na to. Napunta na tayo dun sa pag-amin niya na binigay niya to a third party, sila Chica, dahil sa kautusan ng Vice Presidente. At meron na din tayong testimony coming from the COA auditors about dun sa ano yung mga sinubmit nila na dokumento to liquidate at anong mga nakitang problema ng mga auditors. So, patuloy pa natin buuin itong kwento na to para makita, ginamit ba talaga sa mga tamang
kadahilanan itong confidential funds nito. Again, as stated by our witnesses, may specific purposes na pwede mo lang gamitin dyan, yung kinoconsider na confidential expenses under the joint circular. Napatunayan ba na ginamit talaga yan sa pera na yan? So, yan ang patuloy na binubuo namin na storya sa pagpepresenta namin ng mga testigo. Okay, last question na lang po. Anong ine-expect ninyo kay Lemuel Ortonio? Of course, he's also a hostile witness, if I'm not mistaken, kasi nasa Assistant Chief of Staff nga din po siya. Tapos syempre si Edward Fajarda na hindi pa nga po may present since may medical condition. Do you expect them na maging katulad din ni Gina Acosta na seems, sabi nga ni Kong Joel kanina, plakado. Sabi kanina ni Congressman Jonathan Keith Flores, memorized yung mga sasabihin. Ano po yung na-expect nyo sa kanila as hostile witnesses? To be fair, even some of the senators had the same observation, no? Na they used the words like template, o paulit-ulit. So that was not just the observation coming from our side, no? But we will not be surprised if they'll also maintain the same demeanor, no? When they're presented as hostile witnesses. But just in broad strokes, reflected naman to dun sa mga dokumento na na-identify na by other witnesses. He was involved in the submissions of the OVP, no, when responding to the AOMs. So, without going to the details of what we expect him to testify on, no, but dun sa dokumento na nakita na natin, no, yun yung lumalabas na participation niya. Sir, Gab from Inquirer. First question po. Bakit po naiilang yung prosecution na baka magsinungaling blatantly si Colonel Lachica kung meron pong dokumento yung prosecution team that would disprove the statements nung sasabihin niya in open court? Kasi po, sir, the reason why I'm asking this is because previously, sabi ni Attorney Kapunan, out of courtesy sa AFP, baka hindi nila ipatawag si Colonel Lachica. Pero you would be seeking at least 2 active officers for the DepEd Youth Program. Hindi po ba magre-reflect negatively yun sa prosecution panel kung hindi niyo papatawag si Lachica or si Nolasco? Well, unang-una, hindi namin sinasabi na hindi namin ipapatawag. So, ang sinasabi namin is pinag-aaralan pa namin kung sila ipapatawag. Sa lahat ng mga court proceedings, ang pagpepresenta ng hostile witness ay dinidiscourage yan. Dahil unang-una, hindi mo alam kung ano ang sasabihin ng hostile witness. Pangalawa, hindi mo rin alam kung ito ay magsisinungaling o hindi. Dahil nung ginawa yung sinasabi nilang mga kung paanong disbursement, siya lamang ang nandoon. At wala naman tayong ibang mga testigo na magpapatunay. Now, ang tanong, doon ba sa pagpepresenta sa kanya ay makakadamage ba ito? Makakadagdag ba ito sa amin or mas makakadamage? Hindi natin pare-parehas alam. Pero isa lang ang maliwanag. Nung pinresenta namin ang COA at sinabi ng COA na hinihingan nila ng mga resibo, ng mga ebidensya pero walang maipresenta, yung ba ay nakatulong sa amin? Yung mga salisay ni Ms. Gina Acosta, kung saan sinabi niya na siya ang disbursing officer at inamin naman niya. Pero sinabi rin niya dahil sa kautusan ng nakatataas sa kanya o ng head ng agency na si BP Sara, kaya ibinigay niya itong pera na 125 million. So doon sa pagbibigay niya sa isang tao na wala namang, na hindi naman accountable officer. So ngayon ang tanong, yun ba ay nakatulong din ba sa amin? So kung yung mga yan ay masasabi nating nakatulong, siyempre, kung sa tingin namin matibay na ito, bakit ka maglalagay ng testigo na hindi ka naman sigurado kung ano ang sasabihin? Hindi namin sinasabi na yung testigo ay makakatulong. Hindi rin namin sinasabi na hindi ito makakatulong. Dahil sila Ms. Gina Acosta, bagamat hostile witness na i-consider natin, pero on record nung sila ay nag-testify sa Committee on Good Government. At mahirap i-rebut yung kanilang mga sinabi doon.